yung pangalan nung sabi nyo, 7 tao na nasa death squad nyo. Maikli lang sana Pero kung sagot. ang problema ng tao. Si Colonel Makasait ay... Ayaw kung marami. Police officer in the police department. Pero yung tao. Okay, sir. May rewards po ba sila? Kung anong history yung tao na yan. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung 7 miyembro, kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am, kung walang police rewards. yan. Lalo Hindi na ho. police. Bakit ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba, hindi po. Trabaho Paiba-iba po nila yung yan. sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga pulis. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala. Okay. So, tigilin na po natin yung pagsisira at paninira sa mga institusyon. Hindi ba paninira, ma'am? Because Sinasabi ko, para sabihin kulang. Pero may nasabi hindi rin nila kasalanan. May ang nasabi isidiya rin talaga hindi kulang inutil. ng tao, kulang ng organization. Pero I heard the term, Mr. Chair, you have halos to have, inutil. Mr. President, tao, pati pondo ng pera. There are ways na i-strengthen ang PIDEA na hindi natin sinasabing Hindi mo dala sa halos istorya yan dito. inutil. Actually, okay. No. Excuse me, Mr. Chair. Sige. Miyembro po ako ng committee ito, ng subcommittee at ng Senado. So, I am just making an interjection in fairness sa PIDEA na isa sa mga importanteng institusyon ng law enforcement natin, particularly in suppressing the supply of drugs. For the record lang, Mr. Chair. Dagang salamat, Mr. Chair o Senator De Sige, La what's Rosa. the opinion of the President is... Mayor, congressman, naging presidente, ang sinasabi ko dito, wala akong tinatamaan. I'm just expressing, I said, my experience. Na kung ano talaga ang kulay ng droga dito sa Pilipinas. Pag nagkapanahon akong uli na magtakbo ako ng mayor, maminos-minos talaga lang I will do the same thing again and again and again basta nandyan yung droga. Mr. Chair. Yes, ma'am. Mr. Chair, I believe we've given the proper leeway and respect to the former president. Hindi po ito midnight COVID briefing, and I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-uusapan kung mali ang droga. Pinag-uusapan po natin kung yung polisiya, naging polisiya nyo. Mr. Chair? Yun na yung experience ko, kaya lumalabas yung sa utak ko, pati bunganga ko. Yun na yun yung galit ko. Galit talaga ako sa droga, sasabihin ko sa inyo. Mainit ako. It's really a rage dito sa... anak lang rin ako ng mahirap. Kaput. Dumating kami ng Davao na we have to hack. Puro kahoy pa yan. We have to clear the forest para makapusto kami. Kaya, dumaan ako dyan sa yung boulevard na yan. You will be familiar because you're from Mindanao. Diyan kami nakatira sa nagkarinderya ang nanay ko noon nung dumating kami sa... Kaya nakita ko yung hirap ng... Lalo na sabi ko yung nanay na lumabas, nagtrabaho, padala ng pera, tapos yung pera niya nandoon sa droga. Dapat lang malaman na yung pagiging mayor ko, pagiging talagang presidente, dinibdib ko yan. Wala akong agenda. Wala akong dinagdag na baski isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan ko. Ayaw ko maging hero. Kasi kayong lahat ng mga chief of police dumaan sa Davao. And I would like to
I would like to take this opportunity with the permission of the chairman that I would like to thank you, Mr. President, for your war on drugs. If there was no war on drugs, there is no Senator Bato. Maraming salamat po doon sa opportunity na binigyan mo sa akin na maging chief PNP at ako'y naging senador ngayon dahil doon sa war on drugs. Maraming salamat. Kung nakikinig yung PNP, pati yung patuloy ninyo yan at magtrabaho kayo ng husto kasi ang droga talagang talamak. Kawawa ang Pilipino anong tawag dyan sa Tagalog, patapol-tapol, patamad-tamaran kayo dyan. Trabaho kayo ng husto, alam ninyo na ang droga talamak. Kaya kayong mga presinto, yung area of jurisdiction mo, pag mandyan pa yung droga, umalis ka. Kung chief of police ka ng syudad, pag may droga at hindi mo kayang pumatay, takot kang mamatay, putang ina, umalis ka dyan sa trabaho mo. Sorry for the... Thank you, Mr. President. I think, Mr. Chairman, medyo mahaba na yung time ng ating... Yes, alam ko. Gusto na siyang magpahinga. Thank you. If the President can still stay a little longer, okay lang, sir? For a couple more minutes? I am at your disposal, sir. Okay, sige. Ako magsabi ninyo hanggang bukas tayo dito. Okay lang. Wala akong magawa. Actually, dapat Senator Bato, nag-apologize tayo kay President for starting our hearing in the morning. Doon siya nahihirapan actually siguro. In the same manner that I would like to express my apologies, especially to Senator Ontiveros, kasi sensitive sa mga ganitong, yung karakter ko ho, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay, gano'n ka. Even in front of anybody. Gano'n talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako, kasi galing ako sa baba. Salamat kaayo, Mr. Chair. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin ng seryosong bagay ng war on drugs saka extrajudicial killings. Ako bastos, ma'am. Wala ang hiya talaga ako. Yan ang totoo. Siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang hiya. Thank you, Mr. President. I am now, hindi sa lahat, ma'am. Baka sabihin mo, magwalang hiya ako sa inyo. Hindi yan. May kunting edukasyon rin ako. Decency. Yung demeanor ko, yung pinapakita ko sa inyo, yung galit ko, yung rage ko, sa kriminal yan. Naging prosecutor ako, matagal masyado. Professor ako ng professor ng Police Academy.